Okay guys, welcome back sa ating YouTube channel. 2026 na and marami pa rin mga katropa gustong humabol sa pagsisimula ng negosyong babuyan. Ngayong araw na to, pag-usapan natin magkano na ba ngayong 2026 ang maaaring maging puhunan para makapagsimula ng isang negosyong babuyan, pati ng business. Kabady, mag-aalaga ng 10 baboy. Magkano ang pwedeng ilaan na puhunan ngayong 2026? Sapat na ba ang konti? O sapat na ba ang tama? Sapat na ba ang malaking puhunan para masakop ang 4 na buwan na pagpapalaki ng isang patiner na baboy hanggang sa maging lumaki ito and maibenta at kumita naman mga katropa. So tara, himay-himayin natin yan and pag-usapan natin. Ito mga katropa, okay, ngayong araw na to, himayin muna natin ano ba yung pagkakagastusan. And ikalawa is magkano na ba yung puhunan na dapat ilaan para masabi natin, eto talaga yung puhunan na dapat kong ilaan na hindi na ako mangungutang pa para at least tuloy-tuloy and wala akong magiging kaaway kung hindi ko mabayaran, di ba? So ibig sabihin lang nito mga katropa, kapag nagbabuyan ka, sabi nila kung dati simple lang ang pagbabuyan, ngayon talagang pinagkakagastusan na, pero pinagkakakitaan pa rin. Dahil ang isang babuyan, profitable business, parang alkansya, na kapag kumita ka, paldo-paldo naman, di ba? Pero kapag nalugi ka dahil hindi tama ang proseso at pagmamanage mo ng yung babuyan, then better luck next time and then take it, charge it to experience. Ayan, yun yung sabi nila mga katropa. Ngayon, alamin natin, breakdown o tinatayang gastusin para makapagsimula ng 10 baboy sa patining business. Ito na mga katropa, simulan natin. Una, bibili tayo ng piglets. And sa pagbili natin ng piglets, tinatayang maaaring magkahalagayan ng 4,000 to 5,500. Ito mga katropa is depende sa kung saang lugar kayo ha. Minsan kasi may umaabot ng 6,500 to 7,000 and sabi nga nila, depende rin to sa una, lugar kung saan kayo naroon. Ikalawa, ang demand at supply sa lugar ninyo. Ikatlo, ang timbang ng baboy at ikaapat ang lahi ng baboy. So karaniwan ng mga katropa sa ibang mga lugar is 4,500 to 5,500. Yun yung normal na bentahan ng mga piglets sa ngayon. Ibig sabihin lang nito kung 10 baboy ang aalagaan natin o target nating alagaan, maaaring pumalo yan ng 45,000 hanggang 55,000. Piglets, number 1. Number 2 mga katropa is pakain sa ating mga alagang baboy. Normally, ito yung may pinakamalaking gastos. And maaaring mag-average ito ng 5,000 to 6,500 para sa bawat isang baboy. Ngayon mga katropa, bakit ba 5,000 to 6,500 o minsan pa nga 7,000 o 8,000? Depende kasi kung gaano ba kalaki natin gustong palakihin yung baboy. And ano yung target ng pag-aalaga natin? Gusto ba natin 85 kilos, 90 kilos, o 100 kilos? And paano yung sistema natin ng pagpapakain? So normally, 5,000 to 6,500 and yan yung medyo hindi masyadong mahal na mga feeds. Kasi kung mamahalin ng mga feeds, maaaring tumaas pa mga katropa. Pero on average, 5,000 to 6,500. Pero maaaring umabot pa ng 7,000 to 8,000 kasi yung iba nagdadalawang sako o 2.5 sako ng grower. So depende yan kung gaano ba gusto nyong mapalaki ang inyong mga alagang baboy. So sa pagkain mga katropa sa feeds, maaaring gumastos ng 50,000 hanggang 65,000 pesos. Ikalawang gastusin, which is eto nga yung pinakamalaki. Ikalawa, sa pinakamalaki is yun ngang puhunan natin sa piglets. Ngayon kung may sarili kayong babuyan, dapat binibili nyo rin yung baboy, binabayaran nyo yung sarili nyong babuyan para at least masiguro na yung pag-compute natin ng tunay na gastos sa pagsisimula ng negosyong babuyan talagang totoo at tama at hindi natin nililibre yung mga katulad nito. Kasi sa pagninegosyo, kailangan bawat aspeto ng mga pinagkagastusan natin i-compute natin para matansya natin kung magkano talaga yung puhunan na inilaan natin and ma-realize natin at ma-compute natin ng tama yung kikitain natin sa bandang huli kapag nagbenta na tayo. Number 3, veterinaryo at gamot. Bakit veterinaryo at gamot? Importante kasi na meron tayong mga kaibigan, katropa ng mga veterinaryo and meron din tayong budget sa paggamot ng ating mga alaga. Kasi minsan yung iba na pumapasok sa negosyong ito wala pang mga sapat na kaalaman. And karaniwan na sa mga baboy is yung nagkakaroon ng sakit, kailangan i-deworm and kailangan turukan ng
vitamins, which is vaccination importante mga katropa para maiwasan yung pagkakasakit ng ating alaga and magtuloy-tuloy yung kanilang paglaki. Maaari tayong mag-budget ng 3,000 to 5,000. Sabi nila masyado ng malaki to. Oo, masyadong malaki. Pero dapat kasi may contingency fund tayo. And dito na natin ilagay yung contingency fund natin para in case is may maduduko tayo na pera pambili in case of emergency. Kasi yung mga gamot naman ng baboy, minsan nagkakalaga ng 200, 300. So at least meron tayong reserva na pera. So 3,000 to 5,000 mga katropa. Ika-apat na gastusin is yung kuryente at tubig. So wag nating ililibre yung kuryente at tubig. Maaari tayong gumastos ng 2,000 to 4,000 o 1,000 average per month. So sa ganitong sistema kasi mga katropa, mas nakikita natin na ay ganun pala yung gastos sa pag-aalaga ng baboy. Siyempre gagamit ka ng tubig, may bayad. Gagamit ka ng kuryente, may bayad. Importante kasi na iniilawan rin natin yung ating mga alagang baboy. Dapat may ilaw yan sa gabi kasi mamaya prone sa nakaw-nakaw, diba? Mamaya pagising mo kinabukasan, wala ka na palang alagang baboy, diba? So, importante na pinapangalagaan natin yung security ng ating baboyan. And yung tubig, hindi yan dapat mawala. Kasi mangangamoy, babaho ang iyong baboyan and maaaring ireklamo ka mga katropa ng mga kapitbahay mo. And alalahanin natin na yung baboy, kailangan nila ng regular na rasyon ng tubig kasi kailangan nila ng katawan yan. Kailangan nila sa katawan nila yan. And number 5 is yung iba pang mga gastos. 2,000 for transportation. And yung sa pagbili-bili kasi ng mga feeds mga katropa, syempre ito transport mo yan. And yung mga pahakot-pahakot pa, lalong-lalo na kung sa gitna ng bukid o palayan, yung baboyan mo. So isama na natin dito yung kung may susobra, isama na natin dyan yung contingency na nilagay natin sa gamot. So sa ganitong sistema mga katropa, so matotal, ito talaga yung mga pinagkakagastusan ng mga magbababoy ngayon. Okay. So, ibig sabihin lang nito, maaari tayong gumastos mga katropa ng 102,000 hanggang 131,000. So, ibig sabihin sa panahon ngayon na gusto mo mag-alaga ng 10 baboy, mag-a-average na 102,000 hanggang 131,000 pesos. Yan na siguro yung sabihin natin, pinaka-safe na maaari natin gastusin sa pag-aalaga ng baboy. Ngayon, kung ang average ng pricing ng mga baboy ngayon is 210 per kilo and mapalaki mo lang tiga 100 kilos ang bawat isa na 10 baboy, meron kang 210,000. 210,000 minus 130,000 o ipagpalagay ng 102,000, ibig sabihin, maaari kang kumita ng mga 108,000 pinaka mababa and pinakamataas, and maaari ka ring kumita sa pagitan ng 110,000 and yung 131,000 minus 210 o 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, 70,000. Mga average 70,000 to 110,000 para sa 10 alagang baboy kung mapalaki mo yan ng 100 kilos mga katropa in 4 months na pag-aalaga. So, yan yung kabuuan ng ating vlog ngayon and sana nakatulong yan dun sa mga may nais, may balak at pumasok sa mundo ng agribusiness, mundo ng pag-aalaga ng baboy. So, samahan nyo ako araw-araw, magkwentuhan tayo mga katropa dito lang sa Kabading Boko YouTube channel. Ayan, hanggang sa muli, maraming salamat, paalam.